Magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Pag-usapan nating mabuti busisihin ang isyong kinasasangkutan ng aktor na si Luis Manzano. Kasama si Luis Manzano sa inirereklamo ng mga nag-invest sa Flex Fuel gas station na pagmamayari ng kanyang matalik na kaibigan na nagngangalang Ildefonso Bong Medel Jr. Pag-usapan natin ang sinasabi ng batas tungkol dito. Ano ang punto at mga advisory na inilabas ng Securities and Exchange Commission sa ganitong uri ng negosyo. Okay? May laban ba ang aktor? O siya ay liable? May karapatan ba ang Flex Fuel na ma-engage sa ganitong uri ng negosyo o business? Maaari ba silang manghikayat, manghimok o maghanap ng mga investors at maging co-owners? Ano ang mga guidelines na kailangang sundin upang payagan ang ganitong uri ng business ang humanap ng mga investors? Isa sa dapat tingnan sa usaping ito ng pagnenegosyo ay ang operasyon o ang business model na sinusunod ng kumpanya. Na sa aking mga naunang vlog ay ipinaliwanag ko na parang naging networking ang business na ito. Kung saan ang mga sumusunod ito ay tinatawag na Fonzie model. Ano nga ba ang Fonzie business model? Okay? Ito ay ipinakilala ni Charles Fonzie noong 1920. Inimplement ito ni Charles Fonzie. So, mayroong mga tao na involved sa Fonzie model. Ito yung the perpetrator, the early investors, more recent investors, and the newest investors. Okay? So, basahin na lamang natin. The perpetrator misleads a person into investing in a scheme that promises unusually high rates of return. The initial investors misled by the perpetrator received promised returns through the proceeds collected from more recent investors. As more people are deceived into thinking that the scheme is legitimate, more people join. As the scheme gains popularity, more people invest. However, once the pool of investor runs dry, investors will no longer be able to gain returns or even get their capital back. Okay, so ito yung ipinaliwanag ko na noon sa isang business na kung saan ay naging parte ako. Okay? So sabi ko doon sa may-ari, do not saturate the area. Because if the area is saturated by investors, by owners o co-owners na tinatawag, the business in itself will no longer operate. Dahil lahat na investor, hindi na magkakaroon ng totoong business. Hindi na iikot ang totoong business. Dahil lahat na nasa area ay investor na. Okay? So, sa Fonzie model, ang kikita ay ang mga naunang investors. Ang kikita ay ang mga naunang investors. At ang kita ay manggagaling sa mga bagong investors. So, halimbawa, si Luis Manzano ay makahikayat ng mga investors. Siya at ang mga naunang investors hanggang sa pinakang founder ng kumpanya ay mayroong percentage na makukuha mula sa mga bagong mag-i-invest. So, kilala nga ang Fonzie model bilang networking business. Okay.
So, ang galaw ng lehitimong business o negosyo ay nakadepende sa demand, sa sitwasyon at sa penetration ng market. Okay? Ibig sabihin, sa negosyo, mayroong pagkakataong hihina ang business. At kung hindi ito maaagapan, maaaring magsara ang business. Yan ay, kumbaga, totoo at natural na takbo ng business. Ngunit kung ang business ay walang pangako na katulad nito, laging positibo, investments promising high returns with no risk, consistent yung kita, and so on and so forth, laging maganda yung business na sinasabi o ipinapaliwanag o iniaalok sa mga prospect investors. So kapag ganun yung business, red flag yon. Ibig sabihin, networking yon. Ibig sabihin, sinusunod nito yung Ponzi model scheme. Okay? So, kung ikaw ay may nag-invite sa iyo na business at sinasabi, ito, malaki yung investment, walang pagkalugi, and so on so forth. Consistent yung kita, papalaki ng papalaki ng papalaki. That is a form of a Ponzi model. Kung sa business model ay walang ganitong sitwasyon at palaging high returns, constant ang kita at hindi malulugi, ito yung tinatawag natin na sinasabi ko nga kanina, red flag business. Malalaman dito kung ang isang business na iniaalok sa iyo o ino-offer ng tao ay sumusunod sa Ponzi type of model. Okay, so noong June 9, 2020, naglabas ng advisory ang Securities and Exchange Commission at ipinaalam sa publiko na ang Ophir Petroleum Corporation ay nagbenta ng kanilang shares sa mga investors. Dahil dito, pinasara ng Enforcement and Investors Protection Department ng SEC ang Ophir Petroleum Corporation. Dahil wala itong secondary license or secondary permit. Okay? So, ang Ophir ay registered sa SEC. Pero hindi ibig sabihin na registered na sa SEC ang isang business ay maaari na itong magbenta ng shares nila. Kinakailangang mag-apply ang isang business o ang may-ari ng business ng secondary license or secondary permit para payagan sila na makapag-invite ng investors. Ang Ophir, sabi ko nga, ay isang lehitimong korporasyon o business. Subalit, kailangan pa munang mag-apply ng secondary permit upang payagan silang magbenta ng kanilang mga shares. So, hindi nila nagawa yun. Wala silang secondary license or permit. Kaya pinasara sila ng SEC. Okay? So, bakit kinakailangan na mag-apply ang owner ng secondary license or secondary permit mula sa SEC o sa SEC? Siyempre, para protektahan ang mga magiging investors ng business. Kailangang ipakita ng may-ari, o mga miyembro ng may-ari ng kumpanya na sila ay may sapat na pera o salapi na magagamit sa pagtatayo ng business nila. At hindi nila kukunin yung pera mula sa mga mag-i-invest sa business. Kailangan nilang patunayan sa SEC na sarili nilang pera yung gagamitin nila para makapag-umpisa doon sa business. May kakayahan, kumbaga, yung business na yun. Okay? So, ayon sa Securities and Exchange Commission Regulatory Code 28, Section 28, kung sakaling mapatunayan na nilabag ito ng flex fuel, maaaring magmulta ng 5 million ang taong sangkot. Or, nakalagay po rito, or 21 years na pagkakakulong. Alinsunod sa Section 73 of the Security and Regulation Code.
Okay? Securities and Regulation Code. So, 21 years of imprisonment. So, nangyari na itong kaso na ito, SEC versus Udin Santos, GR number 195542 noong March 19, 2014. Okay. So, maaari pang tumaas ang kaso. Itong kaso na pong ito, na 5 million yung magiging penalty o kaya 21 years of imprisonment, ay base lamang po ito sa Securities and Exchange Commission Regulatory Code. Hindi pa po dyan kasama yung sinasabi sa ating saligang batas. Okay. So, maaari pa nga pong tumaas ang kaso at kung mapatunayan na mayroong panluloko, maaaring sampahan ng kasong syndicated estafa ang mga taong sangkot sa flex fuel, scam, or issues. Okay? So, ayon sa Presidential Decree 1689, mas mabigat ang syndicated estafa kumpara sa ordinaryong estafa case na nakapaloob naman sa Article 315 ng Revised Penal Code. So, basahin ko na lamang po, no? Ano nga po ang syndicated estafa? The crime known as syndicated estafa is set forth and penalized by Section 1 of Presidential Decree number 1689. Any person or persons who shall commit estafa or other forms of swindling as defined in Article 315 and 316 of the Revised Penal Code as amended shall be punished by life imprisonment to death if the swindling is committed by a syndicate consisting of 5 or more persons formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, transaction, enterprise, or scheme, and the depredations results in the misappropriation of monies contributed by stockholders or members of rural banks, cooperatives, samahang nayon or nayons or farmers associations or of funds solicited by corporations associated from the general public. Okay, so any person daw na magkukumit ng maliban doon pa sa sinasabi sa Article 315, ang maaaring parusa kapag ito ay napatunayan na magpo-fall sa syndicated estafa ay maaaring life imprisonment to death ang maaaring kahahantungan ng mga taong sangkot sa isyung ito. Okay? Sabi pa dito, as stated in the foregoing discussion, in order to commit the crime of syndicated estafa, the estafa must be committed by a syndicate. Okay, dapat sindikato as contemplated by the law. In Presidential Decree number 1689, the term syndicated is described as consisting of 5 or more persons formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, transaction, enterprise, or scheme. Para mapatunayan na magpo-fall daw sa estafa, sa syndicated estafa ang isang kaso, dapat more than 5 or more than ang taong kabilang, kasama doon sa gumagawa ng unlawful act or illegal act. So, in this case, titingnan mabuti kung ilan ba ang board of directors, mga tao sa loob ng flex fuel. Ilan ba silang nagtatag? Ilan ba ang nakalagay sa kanilang korporasyon na founder? This definition is somewhat vague. That is why the term syndicate has been elucidated upon by the court. In order to be considered as a syndicate under Presidential Decree number 1689, the perpetrators of an estafa must not only be comprised of at least 5 individuals,
but must have also used the association that they formed or managed to defraud each stockholder. So, unang requirements, dapat 5 or more individuals. Second, association that they formed or managed to defraud. Ibig sabihin, mga asosasyon na ginagamit nila para ma-defraud, okay, maloko ang mga stockholders, mga miyembro o depositors. Only those who formed or managed association that received contribution from the general public who misappropriated the contribution can commit syndicated estafa. Okay, only those lang daw dun sa mga bumuo, nagmamahala ng asosasyon na tumatanggap ng contribution mula sa publiko, no, at ginagamit ito sa ibang bagay, misappropriated, para makagawa ng syndicated estafa o panloloko. Okay, una, ulitin ko po, more than 5 association that they formed or managed, and then misappropriation of the fund committed to commit estafa. So, ito yung mga sinasabing basihan ng korte para matawag na syndicated estafa ang isang kaso. Must be at least 5. They must be formed or managed, a rural bank, cooperative, samahang nayon, association, and so on and so forth. They formed or managed such association with the intention of carrying out unlawful or illegal act, transaction, enterprise, or scheme. They used a very association that they formed or managed as the means to defraud its own stockholders, members, and depositors. The penalty, okay, so ito yung penalty of the syndicated estafa. So, mas mabigat siya sa ordinaryong estafa under 315 ng Revised Penal Code. So, sinabi ko na kanina, maaaring habang buhay na pagkakulong hanggang death o kamatayan. So, muling naglabas ng advisory ang Securities and Exchange Commission at binalaan ng publiko tungkol sa pag-i-invest sa maliliit na petroleum players at nag-o-offer ng mga co-ownership programs. Sabi ng SEC, scam daw ang mga katulad na ganitong negosyo. Sa advisory ng SEC, mariin nilang binanggit ang mga gasolinahan. Okay, so hindi ko na po babanggitin kung ano-ano yung mga gasolinahan. Andyan po yung Petromobile Corporation. Basahin nyo na lamang po kung ano-ano yung mga players dito na walang mga secondary permit. So, wala silang mga secondary permit. So, meaning to say, gaya ng sabi ko kanina, kapag walang secondary permit, ang isang negosyo, kahit na registered dito sa SEC bilang corporation, kung walang secondary permit or license, hindi sila maaaring manghimok, manghikayat, o humanap ng investors. Kinakailangan muna nilang magkaroon ng secondary license. Okay? So, hindi ibig sabihin na registered na nga ang business as a corporation ay maaari na itong mag-invest o maghikayat ng mga investors. Sa mga commercials o mga videos at flyers na kung saan ay malinaw na nakalagay doon ang pangalan ni Luis Manzano at sinasabi nga niya na be my co-owner. So, may mga nakalagay doon. So, ang tanong dito, would that be a strong evidence na si Luis Manzano ay nanghihikayat ng mga investors doon sa word na be my co-owner? And during the webinars, noong mga panahon na nag-i-invite sila ng mga investors, ay present din si Luis Manzano. So, kasama ba yun sa mga ebidensya na maaaring masabi na si Luis Manzano ay maaaring sangkot sa scam na ito? Diba? So, sa statement kasi ni Jinky Santa Isabel, mariin nitong sinabi, no, sa kanyang mga media interviews na he convinced me to join. So, kasama pa yun. He convinced me to join.
Pero itong part na to, yung sinabi ni Jinky Santa Isabel, kailangan niya itong patunayan sa korte na talagang hinikayat, hinimok, kinonbinsi siya ni Luis Manzano na maging parte, maging co-owner ng Flex Fuel. So, para masabing malakas yung kanyang laban. So, kailangan niya yung patunayan. Okay? At kung magawa niyang patunayan yon na hinikayat nga siya ni Luis Manzano na maging co-owner, then walang takas si Luis Manzano at maaari siyang magmulta ng 5 million o makulong ng 21 years. Okay. So, paano makakasuhan si Luis Manzano ng syndicated estafa? Kaya kailangang mapatunayan kung pasok ba si Luis Manzano doon sa tinatawag na requirements ng syndicated estafa. Okay? So, yung binanggit ko kanina na definition ng syndicated estafa, kailangang ma-establish yun ng korte. Kung mapatunayan na establish nga yung mga ebidensya laban sa kanya, ay maaari siyang makasuhan. So, by the way, the total investment of Jinky Santa Isabel is 3.9 million. And so far, in 2021, ang nakuha lang niya ay tawag dito 90,000. Okay? So, itinayo ang Flex Fuel. Okay, sige. Ito yung pag-usapan natin. Okay, doon sa unahin muna natin doon sa ordinaryong kaso na maaaring sangkot si Luis Manzano. Ayan. Kailangan itong mapatunayan. Those who act as a salesman, brokers, dealers, or agents of the said entity in selling or convincing people to invest in the investment scheme it is being offered, including soliciting investment or recruiting investors through the internet, may be held criminally liable under Section 28 of the Securities Regulation Code and penalized with a maximum of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both pursuant to Section 73 of the Securities Regulation Code. Okay, so tanungin natin ang ating sarili. Siguro tatanungin natin si Jinky Santa Isabel at iba pang mga investors. Ano ba yung role ni Luis Manzano? Salesman ba siya? Broker ba siya? Dealer ba siya? Agent ba siya of the said entity? Nag-convince ba siya? Nagbenta ba siya? Nanghikayat ba siya? Nag-recruit ba siya ng investors? So, yun po yung kailangang mapatunayan. Kung dito ay nagpo-fall si Luis Manzano, then ito yung kanyang magiging kaparusahan. Subalit kung mapatunayan na mayroong syndicated estafa sa likod ng problemang ito nga po, mabigat-bigat po ito. At tanging korte ang makakapag-decide nito. Okay. So, ito po yung sinasabi ng kumpanya ng SEC. Kinakailangan mo nang magkaroon ng registration, secondary permit. Ito yung isang business na kung saan ay partners din si Luis Manzano at si Ildefonso Bong Medel Jr. So, bakit kinakailangan pa itong madawit? Kasi kailangan patunayan sa korte kung ano ba ang ugnayan, gaano kalalim ang engagements ni na Luis Manzano at ni Ildefonso Bong Medel Jr. Kasi kung ordinaryong co-owner o investor lamang ba si Luis Manzano, then medyo mahihirapan si Jinky Santa Isabel na maidawit o maisama sa kaso si Luis Manzano.
Kaya kinakailangang malaman ng korte, ma-establish kung gaano kalalim, kabigat yung kanilang engagement ni Bong Medel Jr. Ito yung website ng Flex Fuel. Nakalagay dito, Flex Fuel was established on June 5, 2016 by Bong Medel and Luis Manzano. So, ibig sabihin, hindi ordinaryong co-owner si Luis Manzano ng Flex Fuel. And take note, itong part na ito ay kuha ngayong February 19, 2023, 10:40 ng umaga. So, ibig sabihin, latest pa. Hindi pa nababago ng Flex Fuel yung kanilang website. At malinaw dito na pinapatunayan na hindi ordinaryong co-member o co-owner si Luis Manzano. Sila mismo yung nagtatag ng Flex Fuel. Ito yung sinasabi na kailangan mapatunayan. This is as of February 19, 2023, 10:52 ng umaga. Okay, so yung board of directors must be 5 or more people. Unfortunately, sinasabi ni Luis Manzano, he is no longer part of Flex Fuel. So, which is tama naman, hindi na siya kasama dito sa mga nandito. Pero, sila kasi ni Luis at ni Ildefonso Medel Jr. yung nagtatag ng business. So, hindi natin alam kung maaari ba siyang kasama sa makakasuhan. Pero kasi hindi siya, labas na siya doon sa investor incorporator na siya Iba kasi yung incorporator sa investor. Sa Flex Fuel, base doon sa history niya, pag kinalik niyo yung about, incorporator siya. Mismong siya yung may-ari. Kahit wala siyang posisyon. So, naglabas na ng statement ang Flex Fuel. So, basahin nyo na lamang po mga kaibigan. So, medyo mahaba po siya. Okay. Noong February 3, 2023. So, again, that's all. And kung gusto nyo mapakinggan o mapanood yung actual discussion ni attorney, sino nga ba yun? Yung attorney na nag-discuss ng tungkol sa kasong ito, kasama si Admar. Okay, so nasa next video na yun. Okay, so that's all for now. Thank you. At ito na nga mga kaibigan, mga katungkod, no? Ang nakikita ninyo ay ang website ng Flex Fuel. Ngayon, bakit natin kailangan tingnan yung website? Yung mga business na sangkot o pinagpapartneran ni na Luis Manzano at ng founder and CEO ng Flex Fuel. Dahil kinakailangang ma-establish kung ano yung agreement nila, ano yung partnership nila, paano sila nagkakilala, ano yung engagement nila sa bawat isa. Hindi lang ito sa tinatawag na pagkakaibigan o bilang co-ownership and so on so forth. Kasi sa ordinaryong networking business, no? Halimbawa ako ay member ng isang networking business. Ang tawag sa akin ay co-investor o kaya co-owner. Ngayon, kung ganoon yung partnership o yung engagement ni Luis Manzano, posible na hindi siya maaring makasuhan. Dahil lahat ng investor, lahat ng members, ang tawag sa kanila ay co-owner. Okay? So, ito yung website ng Flex Fuel Corporation. Sabi dito, Flex Fuel was established on June 5, 2016 by Bong Medel and Luis Manzano. So, ibig sabihin, yung kanilang engagement sa business na ito ay hindi ordinaryong networking arrangement. Okay? Dahil sila mismong dalawa ang tao sa likod ng
flex fuel. Bong has been in the automotive sector since 1998, specifically in automotive repair. A few years later, Bong and Luis entered into a joint venture to form a public transportation called LBR in 2007. So, ibig sabihin, bukod sa flex fuel, ay business partner din, business owner din, business founder din, si Luis Manzano at si Bong Medel Jr. Ito na nga yung tinatawag na LBR. Ito yung transport business. Ito yung taxi business. Okay? In 2015, seeing the sustainable growth of the LBR joint venture, which in turn required a specific demand for fuel, Bong and Luis took the opportunity to set up a separate and distinct gas station to supply exclusively to LBR. The existing and growing number of taxis under the LBR fleet served as the source of demand for fuel supplied by the gas station. Subsequently, this initial intention grew into Bong and Luis' vision to set up flex fuel to cater to the increasing demand for transportation requirements outside of LBR. As such, they intend to replace LBR's success to flex fuel. The flex fuel franchise model is envisioned to create the demand for the long-term goal of a full-fledged fuel depot. Okay, so ibig sabihin, partners po si Luis Manzano at si Bong Medel Jr. sa flex fuel. Ngayon, ang sinasabi ni Mr. Luis Manzano, he is no longer part of flex fuel at umalis na siya dito. At sinasabi niya na hindi na siya kabilang. Siya ay nalugi din. Siya ay mayroong kinakailangang kunin din na nasa 66 million pesos sa flex fuel. Okay? So, sinasabi doon sa rules ng syndicated estafa na binanggit ko kanina, dinefine ng korte kung paano natin matatawag na syndicated ang isang kaso. Kung ilan yung members ng isang kumpanya o korporasyon. Okay? So, base dito, as of February 19, 2023, 11:20 in the morning, 5 yung Board of Directors. Unfortunately, wala na rito si Luis Manzano. Hindi na siya nakalagay. So, ang tanong na lamang dito is, ngayon ba na hindi nakasama si Luis Manzano sa Board of Directors, kasama pa rin ba siya sa maaaring sangkot sa kasong ito o sa usaping ito? Okay? Ito yung flex fuel. Ito naman yung isang business na kung saan ay sinasabi na partners din si Luis Manzano at si Mr. Ildefonso Bong Medel Jr. So, para patunayan natin na sila nga ay partners, mapapansin natin dito sa kanilang mga post, webinar, February 5, 2022, 6 p.m. Manila time, Saturday, 2 p.m. in UAE, 2 a.m. in LA, and 5 a.m. in New York. Co-own Flex One Capital at $1,000 per share plus 10% admin fee per share. Local businesses, global reach. Ibig sabihin, binanggit dito sa page na ito ng Facebook
ng Signature Care Home, yung Flex Fuel, Signature Care Homes, at yung Lucky Mart. So, ibig sabihin, hindi lang Flex Fuel partner si Luis Manzano at si Bong Medel. Partners din sila sa Signature Care Homes at sa Flex Fuel, at hindi natin alam kung partner pa rin ba sila dito sa Lucky Mart. Okay? So, ito pa yung isa. Ito yung LBR Transport naman na business nila. Okay? So, mapapansin niyo dito yung business na sinasabing partners din si Luis Manzano at si Ildefonso Bong Medel Jr. Okay, ibig sabihin, kailangang malaman ng korte yung engagement nila. Gaano ba sila kasanggang dikit? Gaano ba sila kalapit sa isa't isa? Kailangan ma-establish yun. Kasi sasabihin nga ni Luis Manzano, di ba? Hindi na ako parte ng Flex Fuel. Umalis na ako. So, ang tanong na lang natin doon, kung hindi na siya parte ng Flex Fuel, the fact that silang dalawa ang may-ari at nagtayo ng Flex Fuel na yon, kahit na umalis na siya, maaari pa rin ba siyang makasuhan? Okay? Anyway, nung ikinasal si Luis Manzano, ay best man din si Ildefonso Bong Medel Jr. So, yung mga yon ay tanging korte lamang yung makakapag-decide kung ano nga ba talaga yung engagement nila, kung yung ugnayan nila, gaano katindi, gaano kabigat yung kanilang engagement. Yun po yung halimbawa lang noon na bakit kinakailangan tingnan itong kanilang mga businesses para ma-establish po yung kanilang agreement, yung kanilang engagement. Okay? So, yun po yung, pero itong bagay na to, kailangan patunayan ito. So, yun lamang po. Alam mo partner, merong isang panloloko. Ang tawag dito Ponzi scheme. Ayan, Ponzi, scheme. P-O-N-Z-I. Ayan po ay pinangalan sa isang Charles Ponzi. Kasi noong 1920s, siya po ay nag-implement nitong scheme, no? Na nainganyo ang mga investors sa pagbayad ng mataas na kita, no? Ang earlier investors binabayaran ng pera na nakukuha sa recent. Halimbawa, kung nauna ka, no? Yung mga succeeding na investors, yung makukuha pera, doon ibabayad sa kanila. Ayan. So, pag pumutok yan, yung huli, no? Sila yung tinamaan. So, in the process, kumukuha rin yung mga operators nitong Ponzi scheme, no? Again, naumpisan ito sa panahon ng 1920s sa isang nangangalan Ponzi. P-O-N-Z-I. Now, may mga red flags yan pag mga investment scams, no? Ano ibig sabihin ng mga red flags na yan? Pag nakita mo, medyo, dali mo na. Dandahan ka, pipreno ka muna. Okay? Now, ano yan? Una, siyempre high returns. Ang kita ay, mataas. At walang risko. Walang danger. Dandahan ka muna. Yung returns, yung balik ng pera, consistent. Dandahan ka muna. Okay. Pangatlo, hindi nakarehistro, no? Ang investments sa isang government regulatory office or authority. Dandahan ka muna, no? Ang mga nagbebenta, walang lisensya. Dandahan ka muna, no? Ang strategy ay sikreto o masyadong komplikado.
tandaan ka muna. At, nahihirapan ka kumuha ng payments mo. Yan, tandaan ka muna. So, anong tawag dyan? Tawag dyan mga red flags. Yan. So, Ponzi scheme at saka red flags. Now, recently, dahil sa, dahil sa pandemic, nagkaroon ng panibagong itong mga gasoline scams. Gasoline scams. Yung unang-una na nilabas ng SEC, ay itong June 20, 2020. June 9, 2020 na advisory. So nakikinig pakinggan nyo ang pangalan niya ay OFIR. OFIR, Petroleum Corporation. OFIR Petroleum Corporation. Nagbenta ito ng preferred shares, ang mga investors, At ang kanyang gasolinahan diyan po located sa Aviation Road, Lapu-Lapu City, Cebu. Sino ba mga taga Cebu diyan? Nadadaanan ko ito Aviation Road. Pag pupunta ako ng Cebu sa may Mactan, Aviation Road, Lapu-Lapu City. So nagbenta siya. Yung Securities and Exchange Commission, Enforcement and Investor Protection Department, pinasara siya. Bakit? Wala siyang wala siyang secondary permit. Ulitin natin ano yung secondary permit? Okay. Siya po ay isang rehistradong kompanya sa SEC. Sapat na ba yan magbenta ka ng shares? Hindi po. Kailangan mo pa ng secondary license para galing din sa SEC para magbenta ka ng shares of stocks o magtanggap ka ng investments. Yung merely registration is not enough. Kailangan kumuha ka ng secondary license. Dito sa case ng OFIR, Petroleum Corporation, nagbenta siya ng preferred shares. Wala siyang authority at malaman, wala naman siyang preferred shares. Kasi isa lang ang classification ng shares of stocks niya. Common lang. Now, dito sabi ng SEC, wala kang lisensya para magbenta ng o magtanggap ng investments sa ilalim ng securities SRC, Revised Securities Act. Okay? Ganun na nangyari. Ano yan? Section 8 yan, Securities Regulations Code, SRC. Ngayon, ito. Dito may pronouncements. Gusto ko pa sahin, those who act as salesmen, brokers, dealers, or agents of the said entity in selling or convincing people to invest in the investment scheme it is being offered, including soliciting investments or recruiting investors through the internet, may be held criminally liable. Attorney! Ulitin natin, criminally liable. Linawin lang natin. So, kung ikaw ay isang kumpanya at ayaw mo na mag-isa ka lang na gumagastos sa kumpanya na yan, halimbawa, kasi kulang ka ng kapital, di ba? So, gusto mo na meron kang magiging mga kasosyo o mga tinatawag na investor. Hindi pala basta-basta automatic na maghihimo ka kaagad. Uy, sosyo tayo, ganyan. Mag-invest ka sa akin. Kailangan meron mo ng permit mula sa correct. SEC. Ang tawag ko dyan, license. Ayan. At kung meron ka na niyan, tsaka ka maghihimo. Ano ang purpose niyan, attorney, na kailangan mo pa ng permit? Ano bang tulong niyan? Kasi partner, ang publiko, bebentahan mo So in short, ang gobyerno ay gusto makita na ikaw ay hindi fly by night. Ikaw ay may sapat na puhunan, may sapat na mga proyektos na maaaring mag-invest ang publiko. Para may protection din. For the protection of the people. Para ma-protectionan na hindi pwede yung parang din, kontrata. Maliban pa yan sa kontrata. Halimbawa, attorney, wala akong permit sa SEC na magbenta pero may kontrata kami. Okay lang ba yon? Hindi rin pare, hindi rin pwede. Needed talaga na kasi, may SEC. Iko-construe yan na investments. Kung wala kang secondary license para humanap ng investments, humahanap ng investors, ng shares, bawal na bawal yan. Criminal liability yan. At partner, malaki ang penalty niyan. Anong penalty niyan? According to the Section 28 of the Securities
Regulatory Code. Mm. Penalize yan, maximum of 5 million pesos Uy. or imprisonment of 21 years or both. Sino ang masasampahan? Ang may-ari, ang nanghimok, o sino? Pero ito ang parisampahan salesmen, brokers, dealers, agents, at ang mga opisyalis na rin ng kumpanyang yan. Okay, so ibig sabihin, kahit hindi ka nanghimok, pero opisyal ka, may pananagutan ka. Kasi bakit mo pinahintulutan na magbenta ng investor yung isang broker o yung isang salesman? Ikaw na nagbenta, nagpa-advertise, yung namigay ka ng leaflets na, oy, mag-invest ka na. May pananagutan ka rin. Nako, so damay-damay pala yan, attorney. Criminal yung partner. Ulitin natin ng 5 million pesos or 21 years imprisonment or both. Mm. Sa ilalim yan na ng batas na ini-implement ng Securities and Exchange Commission. Wala pa yon criminal cases. Mm. Bakit? Kasi partner, pwede ka masampahan ng estapa dyan Mhm. pursuant sa revised penal code. Mhm. At sampahan ka ng syndicated estapa, sorry na lang, non-bailable yan. Pero attorney, ang tanong, ito bang flex fuel ay may ganoon na permit? Kasi, Partner, di ba, pupunta na nanghikayat tayo sila. Nanghikayat sila. Pupunta na tayo dyan, partner. Mm. Okay. Now, ito October 24, 2021, no? Ang Securities and Exchange nag-alerto against sa small gas stations co-ownership or franchise program. Sabi ng SEC, alerto kayo. Kasi scam ang mga ito. Sino ang mga gas station na sinabi? Partner, October 24, 2021. Pakinggan nyo Petromobile Corporation, iFuel, Dual Fuel Philippines, G28 Petroleum Corporation, Mars Fuel, at Hera Fuel. Okay? Ito nagkumukuha ng investors. Again, walang secondary license. Mhm. Okay? So, sabi unregistered entity. Hindi ka nagparehistro o hindi ka binigyan ng permiso ng Securities and Exchange Commission para mag-imbita ng mga investors. Mm. Bawal na bawal. So, sabi ng SEC, caution, ingat, dahan-dahan when dealing with these gasoline companies or persons purporting to be their representatives. Ayan. Okay na, partner. Mm. Yan Ngayon, ito pa. Noong 24 August 2021, yung kabila, October yun, ngayon 24 na, 2021. Ito, ang SEC advisory ulit. Again, galing ito sa Enforcement and Investor Protection Department. Sabi ingat sa small gasoline companies na nag-offer ng franchise agreement, co-franchise agreement, partnership agreement, co-ownership contract, and other forms of contract that offers to the public an opportunity. Ang pagkakataon na mag-invest ka dito sa mga kumpanyang ito, hassle-free, na walang problema. Ayan. So, dyan daw may subscription to the shares of the company. May partnership agreement. May co-franchise contract. Pare, remember partner, co-franchise contract, kahit i-take up natin mamaya to. Okay? So, sabi ng hindi pwede ito. Ang registration as a corporation, iba yon. Pag na-register mo ang corporation mo, iba yon. Kinikilala, ikaw ang korporasyon. Yun nga. Pero pag mag-bet ng shares of tax sa publiko or tanggap ka ng investments, kailangan mo na. Yan ang sinasabi natin kanina, attorney, na halimbawa, ikaw or tatlo kayo, nagsosyo kayo, tapos umabot sa punto, nag-register kayo as corporation, tapos umabot sa punto na, parang kulang yung natin, kapital. Kailangan natin maghanap ng pandagdag kapital. Hindi porket na nakarehistro ka na as korporasyon, automatic ka na, pwede ka na magbenta ng stocks. Tama po ba? Ang partner na exemption dyan ay 19 pababa. 19 Ano ko mamaya yun? 19 pababa. pababa. I-take up ko mamaya yun. Bakit importante yan? Ayan, Okay, partner, sige. ito na ngayon. Ito dito sa advisory, di ba sinabi natin 5 million pesos or 21 years, no? Para doon sa mga salesmen, brokers, dealers, or agents of these gasoline companies. Dito po sa advisory may dagdag pa. No bite
or recruit others to join or invest in such venture or offer investment contracts or securities to the public may incur criminal liability. Uy. Yan. Okay? So, arangkada na tayo. Dito na tayo. Okay. February na tayo. 2023. Binalita. Ito. Flex Fuel investor Luis Manzano. Ayan. Si Luis Manzano daw ay nag-entice ng mga 100 tao na nag-invest Nang himok. ng 1 million. Ano yung partner? Entice? Nang anong himok. entice sa Tagalog? Nang himok, hinimok. Naghimok? Oo. Ganun ba? Nang nag-alok. Nag-alok? Nang recruit. O, 100 katao na nagbigay ng 1 million pesos. Mm. No? In Flex Fuel Petroleum Corporation. 100 million, Okay. 100 million agad yun. Oo. Nagreklamo, partner, parang 55. Mamaya, tanda natin. Okay. Sinampahan ng reklamo sa National Bureau of Investigation si Manzano ng 5 investors. Bakit? Siya kasi ang Chief Executive Officer at Chairman ng Flex Fuel. Mm. At sinasabi nag-divest na siya. Ang ibig sabihin ng divest, bro, binenta mo ng shares mo. Okay, ito. Sabi ni Jinky Santa Isabel, sabi niya, scam ito eh. Dapat liable ito si Manzano. Okay, despite his claim na hindi ako na gano'n dyan. Hindi ako kasama sa management dyan. At sinabi niya, nag-aaway na kami ng kanyang partner. Sino yung partner niya? Partner ito, Ildefonso Midel Jr. Nag-aaway na kami ni Bong, sabi niya. Nabenta na ako. Hindi ako kasama. Sabi niya, okay, 2021 pa lang nag-warning na ang Securities and Exchange Commission na itong Flex Fuel at ang iba pang maliliit na gasoline companies ay wala pong secondary license. Nako. Ayan. Meron pang Ito sinabi, na- attorney, yung isang nabiktima nung nakapanayam ko or nakapanayam ng Ang sabi, partner? SMNA. Ang Ano sabi, sabi? tingin talaga niya may pananagutan itong si Luis Manzano kasi during webinar. Okay? Webinar. So, ibig sabihin, para yung seminar sa web na dyan i-explain doon sa mga gusto na mag-invest kung ano yung mga gagawin, ano yung makukuha ng mga benefits. Mismo, si Luis Manzano, present daw doon. Tapos, meron din sa mga advertisement, be my co-owner. Tapos, andun yung mukha ni Partner, Luis nandyan Manzano. pa yan sa YouTube, partner. Oo, Tingnan mo. yun nga. Nandyan pa yan sa... Hindi mo natanggal. Oo, mga advertisement nila. Infomercials. And ang, Infomercials. Oo, mga infomercials. At ang sabi, kami po, OFW, yung mga kasamahan ko, nahimok, no? Naniwala. Dahil, syempre, co-owner, pwede ko magiging co-owner ang isang artista, isang kilala, no? Veteranong host, no? Si Luis Manzano. Kaya nahimok ako. Sabi niya, kung hindi pa raw yun si Luis Manzano, baka hindi siya mag-i-invest. Kasi yung reputasyon. Pwede siya magyabang. Ay, Oh. si Luis Manzano at ako. Co-owner. Pareho kaming may-ari ng gas station. Oo. So, yun yung reason kung bakit nakapag-invest itong mga nagreklamo ngayon laban dito kay Luis Manzano. Kasi, nandun yung mukha niya eh. At kasama pa daw siya sa mga talking, yung resource person na magsasalita daw. Partner, ang sabi ng SEC, Mm. liable, salesmen, tama ba siya? Brokers, tama ba siya? Oh. Dealers or agents, ba siya? Those who invite or recruit others to join or invest, Mm. kasama ba siya doon? Pag kasama ka doon, ang liability mo, 5 million pesos or 21 years imprisonment. Sa ilalim lang yan ng Securities Regulation Code. Iba pa yung revised penal code, Okay. Pero bago niyan, arangkada tayo ng konti. Ito sabi ni Jinky Santa Isabel. Sinabihan ko ibalik lang ang pera namin. If he would pay me back what I invested in Flex Fuel. Yan sabi niya, The help he gave cannot offset the fact that he convinced me and other people
to invest in what turned out to be a scam. Sino ang salita niyan? Jinky Santa Isabel. Yan. Partner ha? Okay, ngayon ito. Ito pa sinabi. Mm. Si Jinky Santa Isabel, sinabi niya, I invested in 2 gasoline stations under a co-ownership scheme offered by Flex Fuel Corporation, where Manzano sat as board chairman. Uy, chairman. Opisyal. Sabi niya, Opisyal siya Oh. ng korporasyon. parte sabi niya, of the 3.9 million that she invested, Santa Isabel said she was able to recover around 9 pesos in 2021. Attorney, kasi no. naputol ka. Naka-recover siya Paano? ng... Of the 3.9 million na ininvest ni Jinky Santa Isabel, Ah. na-recover niya 90,000 lang in 2021. In 2022, wala na. Saglit, kailan siya nag-invest? Anong taon? Partner, 2021, partner, 2021, ang halaga ng kanyang investment ay 3.9 million pesos. 3.9. Ang una niyang nakuha, 90,000 in 2021. 90,000. Ah, Tapos, pagkatapos niyan, 2022. wala na. Ay, nako. Nako. Malaki pa yung kulang, hindi pa Ito naman ang sagot nabawi. ni Manzano, partner. Anong sagot? Sabi ni Manzano, nag-divest na ako dyan eh. Ha? Wala na ako Corporation dyan. na yan owes me 66 million pesos. Sa kanya, 66 naman. Oo. Yeah. Pero anong sinasabi ng batas? Sinong may Partner, pananagutan? Ang sinasabi ng batas, ha? Ito, basahin natin. Sinong Advisory mga ng hagip? SEC. Oo. Ikaw ba ay salesman? Ikaw ba ay broker? Mhm. Ikaw ba ay dealer? Ikaw ba ay ahente? Ikaw ba ay nag-imbita o nag-recruit ng iba para mag-invest ng pera nila dyan? Nakita pa na. Sabi mo nga, nasa YouTube pa. Oh. Nag-imbita pa. Nandun. Ebidensya na yun. Ako po. Oo. Ngayon, ito. Ito, partner, ha? Nilabas ito sa entertainment. Nabigla nga ako, bakit sa entertainment section nilalabas mga ito? Dapat front page ito eh. Luis Manzano. partner, ito. February 11, 2023. Okay? NBI subpoenas Luis Manzano over gas station investment scam allegations. Okay? Okay, ito ngayon, sinabi. Ang subpoena, ano bang subpoena? Compulsory process. Explain mo sarili mo. Pinadalhan siya. No? Pinadalhan si Luis Manzano para sagutin ang reklamo. Ilan ang nagreklamo? 15 overseas Filipinos. 15 OFW. 15 Pangalawa, 40 complainants sa Pilipinas. Okay? Dami. Ito, ang isang Leo, Leo. Sinabi, nagbigay ako ng 1 million pesos. Pumasok po meeting si Luis Manzano at nagpakilalang owner at chairman ng Flex Fuel. Ito raw po ay isang lifetime business. Pandemic business. Kaya po, napakaganda nito. Ako po ay nag-loan sa bangko upang magpadala po sa Flex Fuel para po sa investment. At ng April 20, 2022, nakalipas ng 6 na buwan, wala pa rin silang natayo na gas station kahit isa. Uy, grabe, no? Sino nagsabi niyan? Isang nagpapangalang Leo. OFW. Na nag-invest ng 1 million. Ano pa? Ito yung parte ng sinabi mo. Sa Zoom meeting, pumasok si, pumasok si Luis Manzano. Sinabi, ako, owner at chairman ng Flex Fuel. Ayan, lifetime business ito. Pandemic business, kaya napakaganda nito. Sumama na kayo sa akin. Attorney, maano lang ako, may tanong ko lang. Halimbawa, ang isang kumpanya ay meron silang permit, tamang permit, lahat ng permit, SAC, yung pagbebenta. Tapos walang naibigay na tubo o yung resulta ng kanilang ininvest. Matatawag ba na scam din yon? Or halimbawa, yung talagang mahina Partner, talaga, may mga conditionalities yun, ha? bumagsak talaga yung wala talagang kita yung Partner, negosyo. May mga red flags, partner. Ito kasi periodic returns. Mamaya basahin ko, partner, ha? Sige. Pag guaranteed na ibabalik ang pera mo at kikita ka, medyo malabo yun. Negosyo yan eh. Oo nga. Ang negosyo po ay lumilipad sa hangin. Iba rin yung kompleto yung kompleto yung dokumento, pwede kang magbenta, tapos nalugi ka lang. Iba rin yung nagbenta ka na, wala kang permit na magbenta, tapos nalugi pa. Diba? Ibang Partner, ibang itong story sabi din ni yun. Jinky Santa Isabel.
ibalik niya ang pera namin. Kahit principal. Yung buong pera lang namin sa dineposit sa account niya. Kahit wala na yung kinita, wala na yung interest, hindi na kami magsasampa ng kaso. Oh. Anong sagot ni Manzano? Biktima rin ako! Ayan. Biktima rin ako dito eh. Nag-divest na ako dyan. Hindi ako kasama dyan sa pagpapalaka. Nako. At ayan, no? At anong ginawa niya? Sabi niya sa NBI, imbestigahan niyo yung flex fuel. Biktima ako dyan eh. Okay, may abogado siya. Yung abogado niya, si Attorney Regidor Caringal. Okay? So, sabi niya, ginawa akong chairman para proteksyonan ko ang investment ko. Garantiya yan ng aking investment. Mhm. Si Bong Medel, conducted a business na hindi ko naman alam. Additional matters na negosyong ito, tinago sa akin. Kaya magkasama tayo. Biktima tayo. Yan. Partner ha, biktima tayo ha. Okay. Alam mo partner, ito ha. Sino ba to si Luis Manzano? Sino ba si Luis Manzano? Ito po, ang tunay na pangalan, Luis Philip Santos Manzano. Pinanganak, April 20, 1981. Ilang taon na partner? 1981 eh. Ha? Ilang taon na? 42 years old. Okay. Siya lang ang anak ni Vilma Santos na naging congresswoman, naging mayor ng Lipa, naging gobernador partner no ng Batangas. At ng aktor na si Edo Manzano. Dati tumakbo bilang vice presidente ni nung classmate ko partner ni Gibo Teodoro, no? Siya po ay nag-aral sa Colegio de San Agustin sa kanyang high school at De La Salle College of St. Benilde diyan po sa Malate, Manila with a major in Hotel and Restaurant Execution Management. Yung tinatawag nila HRM, no? Diyan, College of St. Benilde sa La Salle, no? Sir Ralph Recto na ngayon Deputy Speaker diyan po sa Kamara. Stepfather niya. Kasi yun na ngayon ang asawa ng kanyang nanay, ni Vilma Santos. At doon po may half-brother sa doon na si Ryan Christian Recto. No? Now, siya po ay kilalang-kilala, no? Nag-umpisa siya ng kanyang career bilang commercial model for the clothing brand Human. Later on, umakyat na umakyat. Naging sikat, no? Siya po ay may isang ibang negosyo, no? At ang negosyo na ito ay taxi, LBR Transport Inc. Ulitin natin ha, LBR Transport Inc. Mamaya importante ito. Kasado siya kay Jessie Mendiola, no? Noong February 21, 2021. At noong August 11, 2022, in-announce nila na baka magkaroon na silang anak. Nanganak na nga, no? Ito ngayon, pag chinek nyo po sa internet, no? Check nyo sa internet, ha? Okay. Sinasabi na ang Flex Fuel isang independent fuel company sa Pilipinas, no? Na-establish ito ng June 5, 2016 by Bong Medel and Luis Manzano. Bong Miguel and Luis Manzano, no? Later on, si Bong at saka si Luis nagtayo transportation company called LBR in 2007. No? 2007 tapos 2016. Okay. Ito na 'yan, no? Yung ano po, yung Flex Fuel Petroleum Corporation nag-offer, no, ng co-ownership program. Co-ownership partner, 'di ba? Sinabi kanina ng advisory, bawal. Ano ka pag narinig mo yung co-ownership program, medyo dahan-dahan ka na, no? Ito, pag tiningnan nyo, infomercial ito, dated March 18, 2020. Nasa YouTube. Okay. Na-register sa SEC, Securities and Exchange Commission, yung Flex Fuel Petroleum Corporation, April 2, 2019. Incorporators. Ito na, partner, incorporators ha? Luis Philip S. Manzano, Chairman of the Board. Ildefonso C. Medel Jr., President. Attorney Arthur Anthony S. Alizer, Secretary. Anthony Bernard Salis, Director. At silang dalawa, no? Silang dalawa ni Ildefonso C. Medel Jr., si Bong Medel, meron pa silang ibang negosyo, nakasama sila. No, childhood friends daw sila. At nung kinasal, si
Luis Manzano sa kay Jesse Mendiola, best man itong allegedly best man itong si Bong Medel. Best man. Tapos Hinuhulaan ko lang. parang naging... Allegedly, classmate sila, partner. Oo. Sa Lasal, St. Benil, Tapos, noong 1998. tapos Ayun. ganun yung nangyari. Silang dalawa partner na co-found ng LBR Transport Inc. Dalawa sila. At sila rin ang founders nitong Signature Care Homes LLC in San Francisco, California. Ayun, bawat stasyon, sabi nila, merong kits are available. Ano, Isang attorney? seat o- Paulit, attorney, kasi medyo nawala yung... Bawat gas station, Okay. available 15 seats ang pangmayari. 15 yung investor. 35% no, ng pag-aari ay ang flex fuel. One board seat. One seat, ha? Tapos, sa mga co-owners, 14 kayo. 65% kayo. 14, ha? Yan, no? Now, participation fee dito, 990,000 pesos. Aba, tinipid Minimum, pa. ha? Sabi Tinipid nila, pa, hindi na lang ginawang return of 1 million. investment in 5 years. Oh. Sa 990K. 990,000 pesos. ROI 5 years. Or, every year, 20% ang ibalik sa iyo. Now, pag tinitingnan natin, ang 20% na yan, no? Broken down, 16,500, no? Per month. Or, every 3 months, 49,500. Or, in 1 year, may ibalik sa iyo, 198,000. At sinasabi sa infomercial ni Luis Manzano, itong pera na ito, diretso i-deposit sa bank account mo. Bank account mo, ha? Diretso So, na. ulit natin. Participation 90K. ROI, 5 years, may balik ang pera mo. So, every year, 20%. Ayan. Baka attorney, tama yung nangyari sa kasi nung nag-invest 90,000 yung abot, hindi pa naman yun na 5 years. Wala pa namang 5 Mater, years. tama ba ang sabi ni Luis Manzano? Takbo siya eh. Tumakbo na siya. Hindi ako kasama dyan, nag-divest na ako. Kasama ba? Tama ba yun? Boss, incorporator ka. Tinayo niyo yung kumpanyang ito. At saka isa siya sa mga humimok. Isa siya sa mga nanghikayat. Incorporator ka. Oh. Iba yung stockholder, iba yung incorporator. Ang incorporator, nagtayo ng kumpanya. Yung stockholder, maaaring bumili ka lang later on. Attorney, siguro kung siya ay investor lang, parang kasama siya sa ni-recruit na maging investor, pwede siguro siya, attorney, na hindi siya kasama doon. Pero ang nangyari, co-owner siya, may position pa siya, chairman pa siya, di ba? Sabi mo, sa board. Tapos, nang hikayat pa siya, mag-invest kayo dito, malinaw yon na siguro hindi na siya kasama sa mananagot doon sa mga bago. Yung wala na talaga siya, tapos merong mga bago na nag-invest. Pwede yon, attorney. Tama ba? Halimbawa, may bagong nag-invest doon, wala na siya. Pwede? Partner, day one pa lang kasama na siya eh. Oo nga. Pero halimbawa, say for the sake for discussion lang, pag may nagreklamo, pero yung nagreklamo na yon, during that time na nag-invest siya, ay wala na kumbaga tumiwalag na si Luis, pwedeng masabing absuelto siya doon kung kakasuhan siya noong bagong investor na naloko. Pero itong tama ba? Yung infomercial hindi pa tinitake down. Kung ako, latecomer at napanood ko yung infomercial at nakita ko doon na iniinganyo ako ni Luis Manzano na mag-invest dito at nag-invest ako, kasama siya. Ito, attorney, maaabsuelto ba tingin mo itong si Luis kung during that time na umatras siya, bago pa itong nagsampahan ng kaso kasi sinabi niya na umatras na siya tapos tsaka umugong itong ngayon lang February, di ba, na meron nagsampa ng kaso. What if kung nung time na tumiwalag siya, nagreklamo din siya agad-agad doon sa mga kasamahan niya? Maaari bang magbago yung pangyayari? Partner, ganito nung nalataya na
nag-accept ng investments at nagbebenta ng shares, no? Na wala pa lang secondary license, dapat umalis na siya. Dapat sinulatan niya. Dapat nag-resign siya. Dapat sinulatan niya, tanggalin na ang infomercial ko. Dapat sinulatan niya, ihinto niyo yan. Kung hindi, reklamo ko kayo. Pwede rin na diretso Walang niya ganun, sampahan ng kaso. Walang ganun nangyari, partner. Oh, I mean, pwede niyang gawin yon kung titiwalag Hindi siya gawin yun sa umpisa. sa umpisa. Oh, Possible, wala. possible attorney. Halimbawa, ito yung senaryo ha. Nung nalaman niya na parang may mali, umatras siya. Or either sinampahan niya ng kaso yon, sinabihan niya, wag niyong gamitin yung mukha ko, tama na. Tapos, after nun, nawala, may attorney, may mga nagreklamo na mga nag-invest. May pananagutan pa ba siya? Partner, kung napanood ko ang kanyang infomercial at nainganyo ako mag-invest doon, may panagutan pa rin siya. Pero halimbawa kung wala na yon, umalis na siya, lahat ng mga materials niya tinanggal, tapos kalaunan lumutang itong mga investor, pwede ba silang masasabit pa rin dito si Sabit pa rin, partner. Mahirap ha. Ah. Ako nakikita ko mahirap siya makaiwas dito ha. At ito pa, partner ha. Mamaya take up ko ha. Iti-take up ko mamaya yung epekto ng syndicated staff ha. Kasi non-bailable to. Nako. Oh, Mm. partner, non-bailable to ha. Oh, ito partner ha. Bago tayo pumunta doon, pupunta muna tayo. Sabi niya, chairman of the board siya. Ano ba ang katungkulan of directors? Ito, nakalagay. Republic Act 11232, Revised Corporation Code of the Philippines, Section 22. Ito sinabi, the board of directors shall exercise the corporate powers, conduct all business and control all properties of the corporation. Nakalagay rin dito, powers of the corporation to enter into contracts, commercial agreements. Sabit siya dito. Sigurado ako ha, nagkaroon ng presentation yan doon sa board of directors. Ito yung gagawin natin. O sige, aprobahan natin yan. Okay, ngayon, yung sinong pumipirma ng contract, merong board resolution yan. Ibig sabihin, papasa ang board nitong Flex Fuel ng isang resolution, kasama siya, pinipresume ko, to authorize someone to sign in behalf of the corporation. Sabit pa rin siya. Partner, ha? Sabit pa rin siya, ha? Nako. Okay? Wala ba yung Mahirap, ha? pwede ba siyang bumaliktad, maging star witness? Malabo, partner. Malabo. Nako. Malabo, ha? Hindi ka pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin na lesser evil ka dyan. Hindi siya well, chairman of the board ka eh. Ang policy pinag-uusapan dun eh. At ang policy nyo ay magbenta ng shares o tumanggap ng investments public. Oo. Wala naman kayo secondary license. Parang Dapat alam mo yun. Ganito yan, attorney. Pagpalagay natin na inosente talaga si Luis Manzano, kumbaga gusto lang niya magnegosyo lang talaga, wala naman siguro yan siyang plano na mambudol, obligasyon mo pa rin bilang pumasok ka sa isang negosyo na tiyakin na yung korporasyon mo, yung negosyo mo, naaayon sa batas. Dapat meron pala siyang consultant attorney. Considering yung ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Considering yung kanyang nanay, gobernador, mambabatas, yung asawa ng nanay niya senador. Nako, baka hindi na nakuha yung nakakuha ng advice or ano ba, 'di ba? Partner of age na ito. Old na ito, matanda na ito. Dapat alam niya yung ginagawa niya. Okay, ngayon partner punta tayo dito. Ito. February 14. Si Vilma Santos po ay inimbita ni Boy Abunda sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda. Yan yung napanood ko, umiiyak si Ate V. Magulgol, no? I'm sorry, Tito Boy, sabi niya. It's not easy. Ayaw kong i-entertain. Attorney, saglit lang attorney It's your job. Oo, saglit lang, masingit ko lang. Sige. Mabanggit ko lang dito si Aladdin Richard kasi bakit parang gusto mong maabsuelto si Manzano? Sabi niya, nagtatanong sa akin Hindi po. Ang lang natin, nag-aano tayo ng mga sitwasyon. Kaya nga ang tanong natin, may pananagutan ba? Oo.
May pananagutan ba sa flex fuel scam? Kaya yun yung mga tanong ko kay attorney. Kumbaga, at the end, natanong ko yun kay attorney, kumbaga, para kay attorney, walang kawala. Yun ang purpose nun, para maliwanagan po tayo lahat na hindi ibig sabihin na, halimbawa, inosente siya. Oh, nasagot ni attorney, ignorance of the law, wala pa rin siyang kawala. Yun ang purpose nun, Aladdin, ha? Kaya makinig at gamitin ng utak. Kaya nga ang programa, anong title ng programa natin, attorney? Ang mo kay Panyero. Yan ang title, Aladdin, ha? Oo, wag mong sabihin parang gusto mo mag-absuelto. Hindi. Kinukuha natin yung mga sitwasyon, senaryo. At yun ang itatanong natin kay attorney. Kaya nga ang programa ay itanong mo kay Panyero. Ha? Sa susunod, gamitin ng utak, ha? Wag yung ano lang. Sige, bugso ng damdamin. Okay, patuloy tayo, attorney. Ito pa, ha? Ito. Okay. Bago si Vilma Santos, balikan natin muna. Ito, November 22, 2021. Itong si Director Vicente Graciano Feliz Menyo Jr. ng Markets and Securities Regulation Department, Securities and Exchange Commission. Sabi niya, itong mga sumusunod na kumpanya, no, na nagbebenta ng gasoline. Ang tawag dito ngayon, partner, petroscam na eh. Petroscam. Petro, meaning petrol, gasoline. Marami na palang mga pangyayari. Walang authority para magbenta ng securities o maghimok ng investments. O partner, basahin natin, ha. Dandahanin ko para baka may naka-invest sa inyo eh. Okay? Again, ulitin natin, ha. Gamat merong SEC registration, it does not mean na authorized ka na magbenta ng shares of stocks o magtanggap ng investments. Kailangan mo pa ng secondary license. So sabi niya, itong mga gasoline companies na ito, sabi, wala itong secondary license para magbenta ng shares o tumanggap ng investments. Sino nagsalita niyan? Si Director Vicente Graciano Feliz Menyo ng Market, Securities and Regulation Division ng Securities and Exchange Commission. So babasahin natin, ha. Okay. Basahin natin. Petromobile, Flex Fuel, Uy, nabanggit. Jaffer Fuel, Maximum Fuel, Power Fill, Nirvana Fuel Corporation, Mars Fuel, Offer Petroleum, Astral Fuel, iFuel. Ulitin natin, ha, sa kasi partner, maraming nabibiktima ditong mga OFW, marami tayong nanonood, nakikinig. Oo nga. Diyan sa ibang bansa, no? Ulitin natin. Petromobile, Flex Fuel, Jaffer Fuel, Maximum Fuel, Power Fill, Nirvana Fuel Corporation, Mars Fuel, Offer Petroleum, Astral Fuel, iFuel. Okay? So sabi ni Director Feliz Menyo Jr., sabi niya, the department has not issued permit to sell securities in favor of the above mentioned entities. Further, the said entities have not filed nor have any pending applications, registration or permit to sell securities. Okay. So, balik tayo muna, ha. Dito tayo muna. Ano ba ang penalty for certain forms of swindling? Ito, PD 1689. Presidential decree ito, ha. April 6, 1980. Ito, tawag dito minsan large scale estafa or swindling. Minsan tawag dito syndicated estafa. Ito na yan, no? 5 or more persons formed with the intention of carrying out the unlawful or illegal act, no? Transaction, enterprise, or scheme, and the defraudation results in the misappropriation of money contributed by stockholders. Okay? Contributed holders. Kaya, ako, sa tingin ko, aside from the securities code implemented by the
Securities and Exchange Commission. Baka magsampa rin yung NBI dito ng syndicated stapa. Abangan natin to kasi hindi pa tapos. Pag nagsampa ng syndicated stapa, ibig sabihin non-bailable. Oo. Parang dalawang Yan. subpina na yata yung pinadala sa kanya, attorney. May Isa ng may pinaka-recent kayo na tawag ito, pangalawa. resetting. Oo. Okay. Eh, Partner ito ha, Mm. Vilma Santos. Emotional. Nag-appear doon sa kay Boy Abunda. Fast talk with Boy Abunda. Sabi niya, it's not easy, it's not easy. Ayaw kong i-entertain. Mahirap din kasi na minsan it's your job to do good, to show people that you're comfortable. Pero deep inside you, the only thing I can say is that I know my son. Ang anak ko tumutulong, hindi nanduloko. Sagot naman ni Tito Boy Abunda, Luis, you will be fine. Partner, Mm. So, kumbaga, ito na lang siguro ang ating summary, attorney. Ano yung maipapayo natin? Halimbawa, maraming mga nanonood sa atin ng mga OFW, maraming pinag-iipunan. O, di kaya dito sa Pilipinas, kung gusto kong magkaroon ng magandang future, lifetime, ano nga yung pangako? Lifetime na negosyo? Yun yung... negosyo. Oo, lifetime pandemic business. na negosyo. Oo, lifetime business. Ano ba ang gagawin ko? Kasi wala akong alam dito sa mga investment na ito. Paano ko matitiyak na yung papasukan ko, may nangre-recruit sa akin ay legit? Ano bang magandang gawin, attorney? Check mo sa Securities and Exchange Commission. Yun. Ang listahan ng Securities and Exchange Commission nagpapakita ng mga kompanya as authorized. Ayan. Pag wala doon ang kompanya, like Flex Fuel wala doon, ibig sabihin, walang authority. Ayun. So magduda ka na. Pag pinakita sa iyo yung registration lamang ng Securities and Exchange, partner, pag napromisahan ka ng ROI na may within 5 years, magdududa. Attorney, meron lang akong isa pang tanong. Iba yung rehistro, ipaparehistro mo yung pangalan mo sa SEC, tapos hihingi ka pa ng permit para magbenta ng investment. Magkahiwalay na ano yon. Hindi automatic na meron kang SEC registration, pwede ka nang magbenta. Ibang separate na permit din yun na kukunin mo sa SEC, attorney. Nako! Attorney? Nako, Tama yun. Secondary license yun. Okay. Para payagan ka tumanggap ng investment. Ayan, secondary Pabenta ng license. Yun yung term. Uy! Oh. Ano nangyari? Oo, yung internet mo, Ayun na, baka na-scam din yung internet mo. So, ang malinaw dito, parang ano din pala, attorney, kung gusto mong magtrabaho abroad at hindi ka mabudol ng mga illegal recruiter, pag may nabasa ka dyan na kung anong manpower, superpower agency na yan, i-check mo muna sa POEA or sa, migrant workers na ngayon, Department of Migrant Workers, or kung anumang ahensya ng gobyerno. I-check mo kasi nasa kanila kung sila ba ay Tama legit, yun, partner. may tama bang mga para secured ka na kung meron mang masamang mangyari sa iyo, may habol ka, no? So yan ang ating lesson of the day, no? So wag basta-basta. Hindi lang sa usapin tungkol sa dito sa Flex Fuel kasi marami din mga ngayon humihingi ng investment attorney Maraming mga negosyo ngayon diyan na nangangailangan kahit na super kaibigan mo, kahit kilalang kilala ang endorser, huwag pa rin pong magpaniwala agad-agad. Mas maigi pumunta ka sa ahensya ng gobyerno tulad ng SEC at i-search mo kung meron bang secondary license para humingi ng lalo na din yung mga too good to be true na mga pangako, no? So, yan po mga kapartner. At wag niyong akusahan na parang gusto ko mag-absuelto. Hindi po, ha? Kasi may mga ganun Hindi ginagamit yung utak Nagtatanong lang ako, parang sabi nila gusto ko rin ma-absuelto. Hindi. Ang senaryo, iba't ibang mga senaryo, tinatanong natin kay attorney para malaman natin. So, ibig sabihin, walang lusot. Para kay attorney, walang lusot si Luis Manzano, mga kapartner. Okay?